outfit. Sa mag-asawang mahal na mahal ako. At saka yung makeup kay Linda. Hindi, alam niyo, mahal na mahal po namin yung mag-asawang muling nag-share na yan. Si Erwin at saka si... At actually, ang pangalan niya mag-asawa niya, Eng at saka Weng. Kaya hindi kayo maliligaw. Mahal na mahal ng asawa ko yan. Pero huwag ka mag-alala, di ba sabi nga sa Bible, ang nauuna ang siyang mahuhuli at ang nahuhuli ang siyang mauuna. Huling dumating si Brother Randy dito, di mo siya unang nawala. At sikaw na ang Jomba. Oo, diba? Anyway, kanina po, ipinaliwanag ni Brother Roger yung benepisyo na nakukuha natin sa pagdarasal ng Rosaryo. Diba? Yung mga grasya na makukuha natin kapag tayo po ay nagdadasal ng Santo Rosario. Alam po ninyo, hindi ko alam kasi yung tema natin ng isang araw. Kaya minisid ko si Brother Roger. Sabi ko, ano kaya isi-share ko? Ang bait talaga ng Holy Spirit. Sabi niya, ang dali-dali, ipaliwanag mo ang tungkol sa Rosario. Kasi one time po, may pinuntahan ako isang bahay. Nakita ko yung kanyang altar. Nasa ilalim lang ng hagdanan, inaalibo. Oh, yun, that's... Pasensya na ano, alam nyo, ganun talaga mga mistisa eh. Mistisa kita. Ay, sorry no offense sa mga Aita. Pero may lahi mo talaga akong Aita. Sabi ko sa kanya, bakit yung altar mo nasa ilalim ng hagdanan at puro alikabok? Tsaka wala akong nakikita rosaryo, hindi maraming rosaryo. Abinong din ako talaga, ang daming rosaryo, kaya lang mga nakalapag doon sa lapag. At mukhang wala nang gumagamit. Sabi ko, bakit? Kasi one time may nagpunta rito sa amin. Hindi ko nasasabihin kung anong relihiyon na, pero hindi Katoliko. Sinabihan daw siya ng ganito. Kayo mga Katoliko, para kayong mga ano, hindi ba ninyo alam sinasabi sa Biblia, huwag kayong magdarasal ng paulit-ulit? Anong sinawal mo? Wala. Simula mo, naniwala ako sa kanya. Kawawa naman itong Katoliko ito. Nakakaawa naman si Mama Mary. Sigurado umiiyak si Mama Mary dito sa kapusat kong ito. Marami kasi sa ating mga Katoliko, marunong humawak ng rosaryo, idasalin ng rosaryo, pero pag may ibang relihiyon na, wala nang masabi. Balik tayo sa sinasabi na huwag kayong pagdasal ng paulit-ulit. Totoo naman yun, nakalagay yun sa aklat ng Kawikaan. Sabi ni Yahweh, hindi ko ninanais ang inyong mga panalangin na paulit-ulit. At maging si Kristo Jesus, sinabi niya sa Mateo 6:7, huwag kayong mananalangin na tulad ng mga pagano na paulit-ulit. Alam po ninyo, itong panalangin itong verses na ito sa Bible, sinasabi po ito doon sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, tulad ng Diyos-Diyosang si Baal, si Aseria, si Astarte, si Malo, at si Refan. Yan po ay ilan sa mga Diyos-Diyosan noong mga panahon na mga Hebreyo, lalong-lalo na sa bansang Kanaan. Ang mga nananalangin kasi sa Diyos-Diyosan ay paulit-ulit. Kasi alam nila ito ay Diyos ng kalikasan, Diyos ng katubigan, Diyos na magbibigay ng masaganang ani,
tayo po ay nagdadasal, hawakan natin yung krus habang nire-recite natin ang sumasampalataya. Ang panalangin sumasampalataya ay panalangin sa Holy Trinity, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. May Diyos-Diyosan doon? Wala. Wala. Kaya dapat alam natin ipagtanggol itong krus ni Kristo. Pag tayo'y nananalangin ng Ama namin, sino ang nagturo sa atin ang panalangin Ama namin? Di ba't si Kristo Jesus? May Diyos-Diyosan ba doon? Kung sa inyo ang tingin ninyo, ay sasabihin ko sa mga relihiyon, sa ibang relihiyong yan, kung sa inyo, sa palagay ninyo, ay nagdarasal kami ng Santo Rosario sa Diyos-Diyosan, na tulad ng sinasabi ninyo, si Kristo sa amin hindi Diyos-Diyosan. He is a true God and true man. Pag nananalangin tayo ng Hail Mary, ang Hail Mary ay isang pagbati ni Santa Isabel kay Maria, babaeng napupuno ka ng grasya, sapagkat ang anak ng Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa lahat ng babae, at ipinagpala rin naman ang isang ko na nasa iyong sinapupunan. So yan po ay nasa Bible. Nasa Marcos po yan, nasa Lucas po yan. So hindi natin pwedeng sabihin na yung Hail Mary o yung Abagin ng Maria ay sinulat lang ng kung sino. Ito ay hinamon mula sa Biblia. Kung ang sasabihin nila, proof from the Bible. Ito po yung pwede natin ipakita sa kanila. At kapag minadasal natin ang Abagin o Maria o Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Yan po ay hindi wala sa Biblia. Subalit binuo ng magisterium. Ano yung magisterium? Ito po yung authority to teach. Ang gumawa po nito yung mga unang-unang papa. Yung unang-unang mga papa. Kasama ng glory be to the Father and to the Son. But still, sa glory be, sino ang pinupuri natin? The Holy Trinity. Dating tayo sa ejaculation. Ano pa yung ejaculation? O my Jesus, forgive us in our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven. Alam niyo po yan, ay ginawa rin, ejaculation, ginawa rin ng magisterium. Hindi basta tao ang gumawa niyan. Pinuspos ng Espiritu, yung mga naunang mga papa natin, magisterium. Hindi yan biglang ginawa ng simbahan na kung sino. Alam natin, yung mga nauna, sumunod kay Pedro, ay mga matatalinong lingkod ng Diyos. Pakiano po yun sa misteryo? Tingnan natin yung bawat misteryo. Kung sasabihin natin na ang Santo Rosario ay hindi hinamo sa Biblia, o nagkakamali po sila. Nagkakamali sila sapagkat lahat ng misteryo mula sa misteryo ng Torah o Triple Mystery ay makikita sa Biblia. The Annunciation, makikita yan sa loob. The Visitation, yung pagbisita ni Santa Maria kay Santa Isabel, yan po lahat ang makikita natin. Susunod po, sorry po, makikita ninyo, pakikunan nyo ng ano para masubaybayan ninyo kung saan nagmula
Tapos si Sharon Cuneta, pero marunong tumanaw ng utang na loob sa kapwa-tao. Kalapisan ba para sa Ama ang hindi bigyang dangal ng ating Inang Maria na siya bibigyan ng karangalan? Ipakikita ko sa inyo, ang aking anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay at nakita ng marami. Subalit si Inang Maria nung siya'y namatay, walang nakakita na siya'y muling nabuhay, pero wala rin nakakita sa kanyang bangkay. Nasaan? Kinain ng hangin, dinala ng anghel sa kalangitan. At dun sa panlima, the coronation of the Blessed Virgin Mary as the Queen of Heaven and Earth. Hindi ba pwedeng ibigay ng Diyos yung karangalan yan sa ating Inang Maria? Tulad nga ng binasa kanina, nung isang nagbasa sa Bible, si Sister Malu. Talaga pag Malu, mabagin na asawa. Di ba, no? Asa na may asawa ni Sister Malu? Anyway, ano sabi dun sa pagbasa binasa niya? Ano nga ba? Yung tawag na ito. Oo, yun nga. Binigyan ng karangalan, ginoronahan siya bilang reyna. At nung nasa bayubay siya sa cross, tubig please. Buti na lang ang litis ng detalye. Kung talaga nakapakabay. Pasensya na, perada, lola nyo eh. Nung nakabayubay sa cross, inabilin ni Jesus kay John the Beloved, si Maria. Ina, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. Since then, until now, ipinaampon tayo kay Maria. Si Maria na naging papakumbabang, ang tawag niya nasa sarili niya, hindi lingkod eh. Ako'y alipin ng Panginoon. Alipin. Sa kanyang pagiging alipin, hindi kaya dapat nabigyan siya ng dangal ng ating Ama sa Langit para koronahan at tawagin Reyna ng langit at ng lupa. Kaya yung dalawang yan wala sa Bible, pero again, it is the magisterium who include the two sa ating glorious mystery. Susunod po, Luminous. Sa Luminous naman, ayan po, at mula sa baptism of Jesus in the Jordan River hanggang sa the institution of the Holy Eucharist, lahat yan nasa Biblia. Ano ang sasabihin ng ibang relihiyon? Nagdadasal kayo ng paulit-ulit. Tandaan nyo ang sinabi ni Jesus nung siya ay nananalangin sa hardin ng Gethsemane. Ilang ulit niyang binalikan yung kanyang mga lingkod. At tuwing nakikita niya itong mga tulog. Ano sabi ni Kristo? Hindi ba kayo pwedeng maglaan ng isang oras man lamang nakasama ako? Tulog. No? Kaya kanina may natutulog dito, sabi ng asawa. Kung tulog yung asawa ko, hayaan mo na. Kaya talaga pa. Kaya mamaya magigising sa akin yan. Gugulatin ko yan. O, tingnan mo ngayong gulat. Gising. O, nawala yung anto. O, di ba? O, huwag ka na magturo. Hindi ko na nga sinabi yung pangalan eh. No? So, madalit salita. Ano sabi ni Kristo? Hindi nyo ba kaya maglaan ng isang oras na lamang sa akin? Ano sabi niya? Manalangin kayo upang hindi kayo matukso. Alam mo, pwede mag-ibang dasal sa oras na ikaw ay natutukso. Anong pinakamadaling dasal? Minsan pag pinasukan ka ng diyablo, wala kang masabi, di ba? Napipipi ka, nasasara yung bibig mo, wala. There is no other words that can utter your mouth. Wala. Maliban sa Santo Rosario. Hawakan mo yung Rosario, sabi ng Panginoon, manalangin kayo upang hindi kayo matukso.
ka-text mate. Nakalimutan niya na mayroon pala siyang asawang naglalabas sa bahay. Ito si Tokso, hawakan mo yung rosaryo. Ito ang pinakamadaling weapon natin laban sa Tokso. At walang sino mang tao, lalaki man o babae, na kapag dinadasal ang Santo Rosario, andun pa rin ang nakakapit sa Tokso. Wala po. Tunay po yung mga nag-share dito kanina, kung paano sila ginabayan ng Inang Maria, kung paano sila pinagpala. Tandaan natin, ang pagdadasal natin ng Rosario ay hindi direktamente panalangin para kay Maria, hindi. Katulong natin, kasama natin ang Inang Maria, nagdarasal para sa kanyang anak. Kasama natin ang Inang Maria na nagdarasal para sa ating Amang nasa langit. Tandaan natin, kaya akala ng ibang relihiyon, sinasamba natin si Mama Mary when we pray the rosary. Hindi po natin sinasamba si Inang Maria kapag tayo nagdarasal ng rosaryo. Kasama natin siya, katulong natin siya sa paghingi ng grasya, biyaya, pagpapala sa ating mga anak, sa ating pamilya. Uulitin ko po, malapit na naman ang eleksyon na naman, sasabihin nyo, eleksyon na. Undas. Yan. Last year, natatandaan ko, tinuro ko na sa inyo sa 1 Peter, nakalimutan ko na yung verses, pero 1 Peter yun. Yung kahalagahan ng pagdarasal sa mga yumao. Ayan. Meron ako nakikita sa Facebook, batang-bata pa, halos matanda pa yata yung anak ko sa kanya, pero ang galing niyang tumuligsa sa mga nananalangin para sa mga kaluluwa. Masama daw yun, bawal daw yun, ayaw daw ng Diyos yun. Pag ang tao daw ay namatay, patayin na. At ang kanyang ginawa, siyang mag-judge sa kanya. Pero doon sa sinasabi kong unang sulat ni San Pedro, no? 1 Peter, doon sinasabi ng Panginoon na ang mabuting balita ay binibigay ng Diyos sa tao at sa mga patay. Mga patay na dumaan sa kaparusahan ng kamatayan. Tulungan natin silang manalangin, sabi, upang sila man ay maligtas. Bakit sinasabi ni Pedro na ipanalangin sila upang sila man ay maligtas? Ibigay sa kanila ang balita ng mabuting balita upang sila man ay magkaroon ng kaligtasan. Patay na sila. Kung sasabihin ng ibang relihiyon, wala nang magagawa ang dasal. Hindi po. Ibabalik ko ulit yung kwento. Ako po ay nakaranas, ako po ay nag-undergo ng triple bypass sa heart center 2022, December mag-23 na. Dalawang beses, nung ako po ay nasa ICU, hindi ko alam na ako pala ay nasa pangalawang araw na. Kasi sabi ko dun sa nurse, tinuturo ko kung anong oras na. Tinuro niya yung oras, nakita ko 10:30 ng gabi. Akala ko, kasi pinasok ako sa operating room, 7:30 na umaga, by 8 daw, bukas na yung dibdib ko. So, I thought, sabi ng doktor sa akin, siguro mga 5 to 6 hours lang yan. Tapos na. Akala ko ganun lang kadali. Yung pala nasa pangalawang araw na ako sa ICU ng gabi. Pero talagang piling ko mamamatay na ako kasi yung tubo na nilagay sa akin, nakakatang. Yun ang diferensya minsan sa mga nurse na nagsasaksyon ng plema. Hindi nila nararamdaman, hindi nila nakikita
pinto ng langit. Hindi ko rin nakita si Jesus. Ang nakita ko lang po, alam niyo kung ano? Mga taong mga nakaputi. Puti sila. Sabi ko nga, walang kapambasang kaputihan. Hindi nilaban sa Ariel o sa Tide o sa Prince. Sobrang puting-puti at napakarami nila. Nung ako ay malayo pa, siguro mga 2 metro pa ako. Sabi ko, ayoko na lumakad, baka mahulog ako, bumalik ako sa lupa. Yun ang nasa isip ko. Pero siguro naisip ni Lord, yung iniisip ko, parang may isang kahon na nagtutulak sa akin malapit dun sa mga taong yun. Habang malapit ako ng malapit, sabi ko, kinala ko lahat ito Ito yung mga pamilya ko, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, lahat sila kilala ko kasi sila lahat yung mga kaluluwang ipinagdarasal ko sa loob ng ilang taon na. At sabi ko nga noon, ang isang nakakatuwang tao na nakita ko doon, na mahal ako siya nasa lupa pa, si Manay Betty. Nagtatatalon siya na gusto niya akong lapitan at gusto ko rin siyang lapitan. Pero hindi ko magawa. Nung ako ay mga 5 metro na lang sa kanya, akala ko mahahawakan ko sila. Pero ang nakakatawa, ang mukha nila, yung radiant smile nila, grabe yung tuwa nila, hindi yung tuwa na, ay makakasama ka na namin, hindi. Ang saya na nakita ko sa mukha nila, parang nagsasabi, ligtas ka na, magaling ka na, okay ka na. At nung ako ay lalapit na, pero there's a pwersa na humihila sa akin palayo. At nung ako ay magising, unti-unti nang tinatanggal nung nurse yung tubo sa bibig ko at ang sabi sa akin, ay si Mami, ang ganda ng ngiti. Sabi ko, opo. Kasi po nakita ko po lahat ang kaluluwang ipinagdarasal ko doon sa langit. Mga nakaputi sila. Sabi ng nurse ko, Nanay, hindi po, pinakita ko sila, mamamatay ka na, hindi. Sabi ko, hindi po. Saya po ako. At pagkatapos noon, dadalhin ng pala ako sa aking kwarto dahil pangatlong araw ko na sa ICU. That near-death experience that I experienced before. Bakit ipinakita sa akin itong mga kaluluwang ito? Bakit hindi ang pinto ng langit? Bakit hindi ang mukha ni Jesus? For me to make assured na nakasisiguro ako na ang lahat ng ipinagdarasal ko dito sa lupa ay meron ng kaligtasan sa kabilang buhay. Maybe, sabi ko nga, nasa 7th floor na sila ng purgatory at very near na sila sa pinto ng langit. Kaya please, sa October 25, start na po tayo ng 9 days novena for the soul ng ating loved ones. Matatapos po yan ng November 2, which is All Souls Day. Please, iilaan po natin ang aking pagrorosaryo ng unang misteryo, ibigay po natin sa ating sambahayan. Ano yung sambahayan? Member of the family, magulang, anak, huwag yung kapatid, na lalo na kung may asawa na. Nasa second mystery sila. Second mystery ng mga kapatid, lalo na nung may asawa, and mention their names. Lalo na yung mga anak nyo may mga asawa na, Panginoon, ino-offer ko po ito para sa aking anak na sabihin mo yung pangalan at yung asawa. Halimbawa sa akin si Mary Ann at si Jerry at ang kanyang buong pamilya, si Adam at si Diana at ang buong niyang pamilya. Ganun po. Pangalawa, sa inyong mga kapatid ninyo, Panginoon, i-bless niyo po ang pamilya ni ganito. Tapos, the community. Kung sino yung alam natin kailangan ng dasal. Pangatlo, sa mga may sakit. Pang-apat, sa kaluluwa sa purgatorio. Panlima, sa ating bansa. Please, let us offer the rosary for our country. Nakakatakot po.
ilayo tayo sa kanyang digmaan na maaaring dumating sa bansa natin. Hindi natin alam, nobody knows. At sa huli, kasama ng ministry, yung ating sariling kasalanan, yung ating sariling kapatawaran sa Diyos. Pero kung magagawa natin, let us open even 3 mysteries para sa mga kaluluwa. At ang pinakamaganda, mention the name of those departed soul. Ipanalangin natin ang pangalan, ha? At saka, idalangin natin ang kanilang kapatawaran. And dahil lang dyan, ay hopefully, naintindihan nyo na ang Santo Rosario ay hindi panalangin inuulit-ulit, ha? Hindi tayo mga pagano. Sapagkat alam natin kung sino yung Diyos na ating tinatawagan. At sabi ni Kristo, manalangin kayo upang hindi kayo matukso. Ayan. Kaya dahil dyan, for God be the glory.